At sa kaugnay pa rin na balita, tugod naman ni Vice President Jejomar Binay ang naging desisyon ng hari ng Saudi Arabia. Umaasa naman si Binay na magiging daan ito upang ayusin ang ng mga undocumented OFWs ng kanilang mga papeles at mailigtas sa ipatutupad ng crackdown operations o Saudization. Si Noel Perfecto naman ang ating tagapagbalita. Pinasalamatan ni Vice President Jejomar Binay ang Saudi Ministry of Labor sa pagpapalawig pa ng hanggang 3 buwan ang binigay nito na amnesty period sa mga foreign workers, particular na Filipino overseas. Ayon kay Vice President Binay, ay napakalaking tulong sa lahat ng mga OFWs na nasa Saudi para maisaayos ng mga ito ang kanilang mga dokumento upang mamalagi at makapagtrabaho pa sa naturang bansa. Nanawagan rin si Binay sa mga kababayan natin na gamitin ng mga ito ang karagdagang panahon para maisumite ang requirements ng Saudi government sa Philippine Embassy. The problem is factual, no? Na yung facilities at administrative responses ng Saudi could not cope up with all the demands, no? Daan libo ito Hindi lang ng Pilipino ang na-involve dito, no? Nandyan yung mga Indians, nandun yung West, nandun ang Indonesia, o nandun ang Pakistani, o nandun ang Pilipinas. So lahat nito itinatama ang papeles nila. So talagang lahat nagkaisa ng pakikiusap na magbigay ng extension. Samantala, tungkol naman sa pagbitay ng Filipina drag mule sa bansang China, nakiusap umunong mga magulang at kapatid ng bibitaying Pilipina na sana ay huwag nang i-anunsyo ng mga media men ang mangyayaring pagbitay at huwag na rin ihayag kung saan gagawin at ano pa ang kasunod na mangyayari matapos ang pagbitay. Dahil dito, nanawagan rin si Vice President Binay sa mga mamamahayag na respetuhin na lang ang pakiusap ng pamilya para hindi na mapag-usapan pa ang gagawing pagbitay. Ang pakiusap ng pamilya, no? Lalo na nung nanay, na kung maaari huwag na lamang mabanggit pa yung kung kailan at kung na-execute na. Ewan ko kung anong dapat ko ngayon. Yun ang pakiusap na, no? Ayaw na lang kasing malaman ng marami na nangyari na yun sa anak niya, no? Patunayan para wala namang siguro isang dahilan to kung bakit ang pakiusap ng magulang kung ma-execute rin lang, i-cremate na lang. Hindi rin inihayag ng Binay ang takdang araw ng bitay. Basta alam niya, base na rin sa ulat ng DFA, ay anumang oras simula ngayon hanggang sa araw na iniulat ng mga kinaukulan. Ang pakiusap ko sa DFA, pagka-execute, pakisabi lang sa akin. Kasi sabi ko nga, lahat kayo nagkaabang Pero, in the light of this particular request, siguro, pag-isipan natin kung paano magawa naman ninyo yung trabaho ninyo, no? Kung ano na nangyari. No? Pero, pansamantala, pagbigyan muna natin yung pakiusap ng pamilya, no? Na wala na kung kailan execute at kung na-execute na. Matatandaan na naudlot ang pagtungo sana ng pangalawang Pangulo sa bansang China upang makipag-ugnayan sa mga kinaukulan ng China tungkol naman sa bibitaying Pilipina. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.